Mahigit 400 nanalong kandidato sa eleksyon 2013 ang hindi sumunod sa regulasyon ng pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures ayon sa COMELEC. Hiniling ng komisyon na pansamantala silang bumaba sa pwesto. Makibalita tayo live kay Hazel Kawain ng GMA Dagupan. Hazel? Makiisa si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. sa pinabababa sa pwesto ng COMELEC dahil bigo umano itong magsumite ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures noong nakaraang eleksyon. Ilang mga kongresista rin ang pinabababa dahil hindi rin umano nakapagsumite ng kanilang sose. Makibalita tayo kay Joyce Segi. 20 kongresista, 4 na gobernador at 26 na alkalde ang kasama sa listahan ng 422 elected official na hiniling ng COMELEC na bumaba muna ng pwesto. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., nakapagsumite naman ng sose ang karamihan sa mga nasa listahan pero hindi nila nasunod ang mga regulasyon sa pagsusumite. Ilan sa mga prominenteng pangalan sina Batangas Governor Vilma Santos, Ilocos Sur Governor Ryan Singson at Ilocos Sur Representative Ronald Singson na gumamit umano ng maling form. Sina Laguna Governor E.R. Ejercito at Pangasinan Governor Amado Espino na hindi raw nagsumite ng sose. At sina Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon na hindi naman daw personal na pinirmahan ang kanilang sose. Isinumita na ng COMELEC kay Speaker Sonny Belmonte at Interior and Local Government Secretary Mar Rojas ang pangalan ng mga opisyal. Bahala na raw sina Belmonte at Rojas kung anong gagawin basta dapat bumaba muna sa pwesto ang mga nasa listahan. They have to vacate. Yun naman talaga ang batas eh. Because they have no legitimacy in sitting as incumbent congressman if they have not submitted their sose. Ayon sa abogado ni Arroyo na si Atty. Ferdinand Topacio, posibleng nagkaroon lang ng miscommunication. Hinihintay nilang kopya ng formal notice ng COMELEC bago nila pagdesisyonan kung ano ang gagawin. Si Batangas Governor Vilma Santos, handa naman daw itama ang anumang nakitang mali ng COMELEC. Kompleto kami sa papeles, so if they want to see it sa dokumento, kung meron man sigurong naging problema, we did not get any letter from them para kung may problema naman. Kasi nag-file kami at nakatanggap ng certificate of compliance. So which means wala kaming problema. O kung may problema man, dapat ay nakakuha man lang kami ng letter para sa ganon ay na-correct naman namin. Base sa synchronized election law, kailangan magsumite ng lahat ng kandidato ng kumpletong sose 30 araw matapos ang eleksyon. Hindi maaaring umupo sa pwestong hindi makakasunod rito. Sa mga kandidatong nananalo, huwag nilang kakalimutan yung kanilang mga obligasyon after the elections. Hindi nyo pwedeng i-disregard ang batas. At kung hindi disregard nyo, mawawala kayo dyan sa pwesto. Makiagad nagbigay ng pahayag kanina si Governor Amado Espino Jr. hinggil nga sa isyong yan. Anya, maaga silang nagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Nagtataka nga daw ang gobernador kung bakit tanging pangalan niya ang binanggit na hindi nakapagsumite, gayong lahat ng mga kandidato dito sa Pangasinan sabay-sabay na nag-submit sa tanggapan ng COMELEC. Anya, hindi raw nila alam kung bakit tanging pangalan niya ang binabanggit. Narito ang kanyang naging pahayag. The SOSI was received by the Pangasinan Provincial COMELEC last June 10 at 3:40 in the afternoon. It was subsequently sent to COMELEC Manila in one batch, together with the SOSI of all provincial and congressional candidates in Pangasinan. Kanina rin pinakita nga ni Governor Amado Espino Jr. yung mga katibayan, yung mga dokumento, yung mga receiving copy na nahawak nila na nagpapatunay na sila nga ay nagsumite ng kanilang sose. Pero ayon sa kay DILG Secretary Mar Rojas, di pa niya nakikita ang order mula sa COMELEC pero ipapatupad raw ito ng ahensya. I-review raw ni Rojas ang proseso pero sa pagkakaintindi niya, kailangang maghain ng tig-iisang kaso ang COMELEC para may mapababa sa pwesto. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Hazel Kawaing, Nagbabalita, Pilipinas.